Salamat at magandang araw sa lahat ng aking mga kamanggagawa at kapatid sa Panginoon. Isa pong malaking kagalakan na kayo po ay aking mapaglingkuran at higit sa lahat ng ating Panginoong Diyos na maging daluyan ng kaniyang masaganang biyaya at pagpapala sa pamamagitan po ng araw-araw na pagbubulay-bulay sa umaga. Tayo po muna mga mahal kong kapatid sa Panginoon ay patuloy na humiling o dumulog sa pananalangin. O aming Diyos, may likha ng langit at lupa, may kontrol ng lahat ng bagay, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na aming sinasamba sa espiritu at katotohanan, Diyos na aming pinaglilingkuran. Sa umaga pong ito, O Yahweh, Diyos ni Abraham, ni Jacob at ni Isaac, at Diyos namin magpahanggang kasalukuyan. Panginoon, salamat po sa panibagong umaga na iyong ipinagkaloob sa amin. Salamat sa buhay na iyong ipinagkatiwala. Salamat, O Diyos. At sa umagang ito, Panginoon, sa aming pong sama-samang pagbubulay-bulay, hinihiling namin ang patuloy na pagsasalita ng iyong Santong Espiritu sa pamamagitan po ng inyong abang lingkod. Tulungan niyo kami, Panginoon, na maunawaan namin patuloy ang mga salita mo na siyang mahayag sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa iyo ang papuri, pasasalamat at pinakamataas na pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Ito po ang sinasabi ng kaniyang salita sa mga oras na ito. Ang sabi po sa Lamentation 3:22-23, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Ganda po ng talata na yan. Yan po yung malimit nating awitin. Ano? The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Tunay po na ang awa ng ating Panginoong Diyos ay palagi pong bago sa umaga or tuwing umaga. Yung kanya pong biyaya, yung kanya pong awa ay sapat po para sa bawat araw. Ulitin ko po. Yung kaniyang awa ay sapat para sa araw na iyon. Ito po ay inappoint na ng ating Diyos kung paanong tayo po ay nakakaranas ng tinatawag na mga troubles, trials and troubles, mga pagsubok sa bawat araw na atin po pagising natin sa umaga ay naririyan na ang mga iba't ibang ating kakaharapin, no? Sabi nga,
Nandyan na si Aling Judith, Judith sa tubig, Judith sa kuryente, Judith sa mga bayarin. But, yung trouble na yun, meron din po siyang appointed na mercy. Yung appointed na mercy na yun ay sapat para sa araw na yun. Sa buhay ng isang anak ng Diyos, it is perfectly appointed. Bakit po, Pastor? Yun ang sabi ng Diyos eh. Dapat kong paniwalaan. Yun ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo. Gusto niyong malaman? Tingnan niyo sa Mateo 6:34. Kaya nga, huwag ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Ito po, tingnan nyo, sabi ng Bible, sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Ayun. Do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. Sufficient for the day is its own trouble. Every day has its own trouble. Every day. May mga alalahanin na maaaring tanggapin ng bawat isa sa atin. And that is the reality. Wala pong pwedeng magsabi na, Pastor, wala po akong alalahanin. Binigay ko na sa Panginoon. Amen. Tama po yun. But the truth is, lahat tayo maharap sa alalahanin. Kaya lang, iba-iba po yung pagtanggap natin sa alalahanin. Ito po ay dumidepende doon sa tinatawag na paano mo tinatanggap yung alalahanin na dumarating sa iyo sa araw na yun. Dahil ang sabi ng banal na kasulatan, sa bawat alalahanin na dumarating sa atin sa bawat araw, meron din itong katapat na biyaya para sa araw na yun. Subalit ang nakalulungkot, mas malimit nating utangin yung bukas. At minsan, sa pag-utang natin sa bukas, hindi ho natin napapansin na paparalyze na tayo. Hindi ho natin napapansin, hindi na tayo nagiging kagamit-gamit sa kaharian ng Diyos because of worry, because of despair. Meron bang mga Kristiyanong desperado? Marami. Yung mga taong hindi marunong tumanggap na mayroong alalahanin ngayong araw na to at meron din namang sapat na biyaya para masolve mo yung alalahanin na yun. Dahil yun ang sabi ng Lord it is appointed. Kaya itinuturo sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, huwag mong alalahanin yung bukas. No? Huwag mong alalahanin yung bukas. Napakahirap alalahanin yung hindi pa dumarating. Napakahirap alalahanin yung isang sitwasyon na wala pa naman, pero inuutang mo na. Naintindihan ba natin? No? And yung resources na ibinibigay ng Diyos ay resources na para sa araw na ito. Kaya nga kung titingnan natin, mga kapatid, kung titingnan natin, maging sa panalangin ng ating, yung itinurong panalangin, sabi doon, at bigyan mo kami ng pagkain o ng biyaya sa araw na ito. Give us this day our daily bread. Kita niyo yung panalangin, di ba? Hindi sinabing bukas, bigyan mo rin kami.
Lagi ko pong napapatawa ako kapag dumarating ako doon sa pananalangin na gano'n dahil nung aking kabataan, nung ako po ay presidente ng aming iglesia, ay isang beses kaming nagkatipon-tipon ng mga kabataan. Sanay ho paano kami magtipon-tipon at doon natutulog sa church. Pero this time doon kami sa isang bahay ng isang kabataan. Dahil naglalako po kami ng ng corner stand, yung parang mga patungan ng mga figurine. Gumagawa kami niyan para meron kaming pondo. Yung mga kabataan, may pondo kami. At nung kami ay, bago kami umalis, kami po ay nag-aalmusal. At nang kami po ay kakain na, sabi ko dun sa isang kabataan, bro, manalangin ka. So sabi niya, Panginoon, salamat po sa biyaya po na aming tatanggapin sa umagang ito. Salamat po sa sardinas, sa kanin, yun ang sabi niya. At bago siya magtapos, ang sabi niya, sana po, Panginoon, meron pa rin bukas. May pagkain pa bukas. Simpleng panalangin, pero minsan ay nadadala natin yung ating pag-aalala sa ating mga panalangin. Kaya sinasabi ng ating Panginoon, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Ba't ganun ang sinabi ni Jesus Christ? Dahil ang problema po paano, mga kapatid, kapag dinala mo yung suliranin mo o yung alalahanin mo sa bukas na ang katotohanan ay hindi pa naman dumarating, hindi ka na nagiging kagamit-gamit sa Panginoon. At higit sa lahat, nagpapakita ito ng kawalan ng tiwala sa Diyos na supisyente, sa Diyos na pinagmumulan ng lahat ng resources, sa Diyos na siyang may kontrol at may kakayanang baguhin ang anumang sitwasyon sa buhay natin. At isa pong malaking bagay na mag-alala tayo, sapagkat once na mag-alala tayo, katapat po ito ng pag-aalinlangan, kawalan ng pananampalataya na hinding-hindi po gusto ng ating Diyos. Kaya marami sa atin ang hindi po nakakatanggap ng pabor at biyaya ng Panginoon. Dahil ang sabi nga ng banal na kasulatan, kailanman ay hindi makakatanggap ang isang taong pabago-bago ang isip o katulad ng isang alon na sinisiklot-siklot. Ibig sabihin noon, nag-aalinlangan. That's why the word of the Lord said na gustong malaman ng Diyos. Gustong malaman ng Diyos na ito anak, ito yung dapat mong gawin. No? We were, kumbaga sa parang today's mercy are for today's trouble. And tomorrow's mercy are for tomorrow's trouble. Yan po yung pinapakita niyan eh. Pinapakita ng mga talata na kung saan bago yan bawat umaga. Bago yan bawat umaga. At yung lahat ng bago bawat umaga, yon ay nakapounded sa katapatan ng Diyos. Sometimes we wonder if we will have the mercy to stand in terrible testing. Yes, mga kapatid, we will. Meron po tayo. Kaya nga sinabi ng ating kapatid na si Pedro, pinagpala kayo kung kayo'y kinukutya dahil kay Kristo, sapagkat sumasa inyo ang espiritu ng kaluwalhatian, ang espiritu ng Diyos. Kapag dumating yung panahon na matindi, yung testing, yung trouble, yung pagsubok na dumating o darating sa araw na yun,
bibigyan tayo ng kakayanan upang malagpasan yon. Bakit po? Tingnan nyo na lang po si Esteban. Di ba? It happened to Stephen as he was being stoned. It will happen for you also. It will happen for me also. When the Spirit and glory of the Lord are needed, available po yan. Nasa atin yan. Kaya sabi dito, sapagkat sumasa inyo ang Espiritu ng kaluwalhatian, ang Espiritu ng Diyos. Kaya sapat po yun, mga mahal kong kapatid sa Panginoon. Kung kailangan natin ito, darating po yan. Ipagkakaloob ng Diyos yan. Ang lakas, ang biyaya, ang awa sa panahong kailangan natin. Tingnan nyo na lang mga kapatid, balikan natin ang istorya doon sa ilang o sa wilderness. Mapapansin natin na yung mana na inihahatid o nalalaglag sa kanila tuwing umaga, sapat. The manna was given one day at a time. Sabi nga ng Panginoong Diyos, sabi nga ng Diyos ng panahon yun, kumuha kayo yung sapat lang para sa araw na ito. Diba sabi niya yun? Pero yung ilang mga Israelita na walang tiwala sa Diyos, mga gahaman, kumuha ng sobra. O ano nangyari? Napakinabangan ba? Hindi nila napakinabangan. Dahil kinabukasan, panis na yun. Kaya, kinabukasan, kumuha na naman sila ng panibago. Kaya ang sabi ng Panginoong Diyos, kung kukuha lang kayo ng mana, yung sapat lang sa araw na ito. No? And this is the way we must depend to God, especially in His mercy. You do not receive today the strength to bear tomorrow's burdens. Binigyan tayo ng awa para sa araw na ito, sa anumang mga trouble na pwede nating kaharapin. Pastor, ibig mong sabihin, hindi na ako magpaplano. Hindi na ako maghahanda. Ay, wala akong sinasabing ganun. Maging ang Biblia ay wala namang sinasabing ganun. Sabi nga ng banal na kasulatan, bago ka magtatayo ng isang gusali o ng isang tower, ay aaralin mo muna. So may pagpaplano. Kung hindi po ito nagko-conflict o nagsasalungatan doon sa bagay na yun, ang itinuturo lamang po dito ng ating Panginoong Diyos sa mga talata na ating pinagbubulay-bulayan ay yung tinatawag na pagtingin natin sa biyaya ng Diyos araw-araw. Yung kanyang mercy araw-araw. Na kung saan maghahatid sa atin sa kaisipan na sapat ang biyaya, ang awa ng Diyos. At dahil dito, bawat araw, bawat umaga, ay may paglilingkod ko ng mayroong kagalakan, ng mayroong kasiyahan, at higit sa lahat, mayroong katiyakan na sapat ito bawat araw. At kapag dumating yung time na nag-alinlangan ako doon, yun yung sinasabi ng banal na kasulatan, na huwag. Huwag kang matakot. Pero hindi sinabi, huwag kayong magplano ha. Walang sinabing ganun. O tanong ko sa iyo, bakit ka nagpaplano? Nagpaplano tayo para dun sa ating bukas. Tama naman yun. Pero yung nagpaplano ka at patuloy ka pa rin nag-aalala, anong saysay? Walang saysay po yun, mga kapatid.
Pero kung nagpaplano ka dahil pinagkakatiwalaan mo ang Panginoon at hindi ka umaasa at nagtitiwala doon sa plano mo, still ang pagtitiwala mo sa Diyos, kinalulugdan ng Diyos yun. Kaya nga sinasabi, ang tao ang siyang nagpaplano pero ang Diyos ang nagpapatupad. So gusto ko pong makita natin ngayong umaga, mga mahal kong kapatid sa Panginoon, ang bukas po ay laging bago. At dahil ang bukas ay laging bago, ang biyaya at awa ng Panginoon ay bago rin araw-araw. Why? Because God is faithful. Tingnan niyo po. Sabi ng banal na kasulatan, tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isa sa kanyang anak na si Jesucristo na ating Panginoon. Tapat. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo, na tumawag sa akin. So ngayong umaga, mga mahal kong kapatid sa Panginoon, sa atin pong mga talata na nariyan po sa aking sa itaas, sa aking likod o ano paman, kung titingnan natin yan, salamat Panginoon. Sapagkat mayroon akong katiyakan at kasiguraduhan na sa bawat araw ay sapat yung binibigay mo sa aking lakas at awa upang harapin ko ang anumang sitwasyon na dumating sa aking buhay. Maaaring mag-isip ako bukas, pero nire-review ko po ito, Panginoon. Maiisip ko yun dahil ako po ay isang tao na nag-iisip. Pero isipin ko man yun, Panginoon, lagi ko pa rin magkukonclude o lagi ko pa rin dapat na ilagay sa isip. Sa araw na yun, may biyaya ka pa rin. May awa ka pa rin. At sapat yun sa bawat araw. Maraming salamat po, Panginoon. At dahil dito, makakagalaw ako, makakapaglingkod ako ng puno ng kalayaan, ng puno ng kagalakan, at magagawa ko ito dahil nariyan ka, sapat ang iyong awa. Salamat po, Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, may likha ng langit at lupa. Diyos na aming pinaglilingkuran. Salamat po, O Diyos, sapagkat ipinaunawa niyo sa amin sa umagang ito na sa bawat araw na paggising namin sa umaga ay nariyan po ang kasapatan ng iyong awa at biyaya para sa atin. Meron man kaming kaharapin na mga troubles, salamat o Diyos sapagkat makakaya naming malagpasan yan dahil sapat nga ang biyaya mo. Salamat po, Panginoon, sa katapatan na iyong patuloy na ibinibigay sa mga anak po ninyo. Tunay, Ama, dahil dito, patuloy po kaming maglilingkod, magpapasalamat, at patuloy na magtitiwala. Ang lahat ng ito, O Diyos, ay amin pong ibinabalik sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen at amen. Salamat mga kapatid, salamat sa mga nakinig ng ating pagbubulay-bulay. Magandang umaga po mga mahal kong kapatid sa Panginoon at higit sa lahat ang aking mga miyembro sa Papuri Baptist Church of Dasmariñas. Muli po, salamat sa lahat. No? At tayo nga po pala mga kapatid ay nakikiramay sa ating pastor na sa pamilya ng ating pastor na kung saan ay nasa piling na ng ating Panginoong Diyos, Pastor Mel Floro de Jesus. Ang amin pong iglesia ay lubos na nakikidalamhati sa inyong pamilya, sa inyong pagpanaw. Tunay na ang kapayapaan ng Diyos ay maranasan ngayong araw na ito at sa buong araw, sa buong panahon
ng pamilya ng Jesus. Muli mga kapatid, magandang umaga at inyo pong isubscribe ang aking channel, Shepherd Stop, kung hindi pa ho kayo nakakapag-subscribe. Maraming salamat po. Soli Deo Gloria.